Hi, good afternoon from New Jersey. Hindi ako nakapag-upload kagabi because like I was so tired coming from work. But anyway, while I was this morning, habang ako'y nag-browse ng aking YouTube, biglang lumabas yung live ni Pugong Biyahero on the K-Sisters ng kanilang ribbon cutting ng kanilang bahay. So now, I got intrigued. So pinanood ko ng konting unang few minutes ng ribbon cutting. So sabi ko, wait a minute, I have to watch kung ano yung umpisa ng K-Sisters. Kasi I will never, hindi ko maintindihan kung ano yung dulo kung hindi ako nag-umpisa sa umpisa. So ngayon, of course, in-stop ko na panonood ko ng live streaming ni Pugong Biyahero kasi gusto ko talaga yung original at saka hindi practice na reaction. Kaya po tayo reaction video kasi talagang ngayon pa lang papanoorin. So ngayon, in-stop ko yung live streaming. Sabi ko, I need to watch first yung ano ba yung kwento tungkol sa K-Sisters na to. So, aside from you guys, na sinasabi, ma'am, mag-reaction naman po kayo sa K-Sisters. So, marami kayong hinihingi na mga i-react ko na mga vlog ni Pugong Biyahero. Pero, as I go along, kung minsan yung mga suggestions dahil napakarami. So, ngayon, ang gagawin ko na i-react is tungkol sa K-Sisters. Again, like I said, what prompted me is because of yung live na ribbon cutting. So, ngayon, gusto ko malaman kung ano yung umpisa ng kwento ng K-Sisters na to. And then, so I just put it na K-Sisters Pugong Biyahero first part. Pero bakit Jason Rama ang lumalabas? Ang gusto ko talagang panoorin is yung kay Sir Pugong Biyahero talaga. Okay, so ito siguro yon. Grabe, di ko kinayang awak ko sa magkakapatid na ito. Ang aga nilang naulila. Alright, so we're going to watch this. First time ko itong panoorin ha. This was 8 months ago. So para malaman ko yung kwento ng magkakapatid na to. Bakit sila nabigyan ng napakagandang bahay. Why? So let's... sa mga inyong nakapanood na, so, samahan nyo po ulit akong nakamanood. At yung mga hindi pa po makapanood, you watch with me. Mag-reaction tayong pare-parehas. And then, go back to the original broadcast po or YouTube upload ni Sir Paul ng Pugong Biyahero para mapanood nyo yung kabuuan. Kasi tayo po, dahil nagre-reaction lang tayo, ikakat-cut na natin dito at hindi natin tatapusin yung video dito sa reaction video ko, pero ako tatapusin ko. Kaya lang, hindi ko tatapusin dito. Magre-react lang tayo sa mga first few minutes ng video na to para lang maintindihan ko po kung sino ang K-Sisters na to. So, mga hindi pa po nakakapanood, please go to Pugong Biyahero YouTube channel and watch. Grabe, di ko kinaya ang awa ko sa magkakapatid na ito. Ang aga nilang naulila. First part, K-Sisters. Let's go. Boom. Para sa mga kaan ka ugmaon na mo. Naman siya kinaingon sa mga may eskwela dyan nagtarong. May SS naman si Papa. Okay, may SS. Magkano yung SS ni Papa? 3,000 pero kulang po siya. Mabaligya mamig mga gulay. Pagkanalo siya. Sa isa kasi mana, na isang absent sa mga eskwelahan. Magtinda kami ng gulay sa isang linggo. Ang isa sa amin magtinda. Oh, what? What? So may isang absent daw po sa kanila bawat isang linggo para magtinda ng gulay. So hindi nasusurvive minsan. Ganon. Okay. Paano yung pambaon? Wala, di lang may magabaon ng kwarta na. Okay. So, namatay nung 2020 ang kanilang tatay sa cardiac arrest. So, that's stroke, heart attack. And then, namatay sa cancer ang kanilang nanay. And tita nila ang nag-aalaga sa kanila, and plus yung social security na 3,000 something pesos mula sa social security ng kanilang tatay. Okay.
Hindi na lang kami Oo, nagbabaon pwede ng ka pera. Walang baong pera. Paano yung ibang gastusin sa mga gamit sa school? Ano, yung iba, yung ginagamit namin na notebook, yung naka na gamit na sa una, katong napayagming masulatan, katong gamiton. Okay. Gaano ka-importante yung edukasyon para sa inyo? Nagkakayo para sa mga kaan ka ugma. So, let me try. So, yung kung naubusan sila ng school supply, correct me if I'm wrong ha, yung pag hindi is this Bisaya, Ilonggo? Sorry po. So, Bisaya siguro to, no? So, parang ang pagkaintindi ko, kapag tinanong ni Pugong Biyahero na kung paano ang inyong school supply. So, parang ang sagot ni ate is that yung hindi naming, sa mga notebook, yung hindi naming nasulatan, is yun na lang ginagamit namin. Kumbaga, nire-recycle nila. Oh, sinong nakaka-relate? So, it's, even when younger, long time ago, sa mga nakaka-relate dyan, sa amin sa La Union, ano, bago ako pumunta nag-aral sa Baguio, so, ganun din ang ginagawa namin. Kung ano yung tira from last year, kinukuha namin yon, tapos tinatahi namin para magamit for the next school year. Walang tapon, kumbaga, ano, back then, by mga, early 70s, late 70s, early 80s? Kinaingon sa mga may eskwela dyan nagtaro. Paano nyo tinanggap sa sarili nyo, sa buhay nyo, na wala na kayong mga magulang? Mahulang din ko ang challenge sa junior sa samangkin ng buhay. Na parang baligon pa mi. Ang kaugmaon. Kung ano po tinamo ka ng daan pa lang na abon dyan mi nga kay paano po kay si mama ka ng dangan po kay siya ba. Mama nang pong gikuan nga. Dawaton lang dyan na mo nga nawala na silang duha. Kaya ano kasakit yun? Tanggapin na lang namin na wala na talaga silang dalawa. Sakit yun kay. Wala na goy parents. Tapos kanang sa pag kinahanglan pag may mga meeting wala mo tambong. Gaganda nila, ha? Sa ito makakuha na lang ka kay ang manay hindi ka dyan. Tapos kami wala na. So, if I'm not mistaken, 5 sila, 'di ba? Mayroong kinat ko na kasi, meron yung youngest nila who's 13 years old and the eldest I think is 16 years old. Tapos magkakasunod sila. Pero ang gaganda nila, ha? Siyempre mahirap talaga yun. Lalo na ramdam ko kayo kasi nawalan din kami ng magulang. Nawalan din ako ng ate. Kailan lang? 3 months ago. Alam ko yung pakaramdam na walang... Magulang pag nawala. Ito siguro yung first 5 minutes ng video ito. Ito na lang siguro yung hihimayin natin mula sa mga sisters na to, no? Para hindi tayo masyadong mahaba. Mga magulang. Nawalan sila ng mga magulang. And they're young. 17 is the eldest and 13 is the youngest. So probably, nung namatay ang parents nila, so like 15 and the youngest was 10, 11. Namatay po ang mama ko. Andito na ako. So that was 2014, I believe. Parang 2 years lang ang pagitan ng pagkamatay ng papa ko at mama ko. And nandito ako. Kararating ko lang dito sa Amerika nung namatay yung papa ko. So I wasn't able to go home kasi hinihintay ko pa lang yung paglabas ng credit card, green card ko that time. And then nung namatay naman ng mama ko, I couldn't go home kasi I just finished ang aking nursing school that time. So, naging practical ako. Pinadala ko na lang yung pamasahe ko. Sana, pinadala ko na lang na pambili ng kabaong ng mama ko.
And ito pa yung sinasabi ko sa inyo, mga kabataan, na pahalagahan ninyo ang inyong mga magulang. Kasi kapag mawala na sila, ngayon po, kahit may sakit ako, kung may sakit ako, ang unang-una kong tinatawag ay ang aking mama. So, pahalagahan natin ang ating mga magulang habang buhay pa sila. Kaya, sa trabaho ko po kasi, ang trabaho ko bilang nurse is nasa geriatric ako o nagtatrabaho ko sa mga matatanda. So, doon ko nakikita yung may mga ibang mga matatanda yung grabe yung pag-aalaga ng kanilang mga anak sa kanila. At meron din yung mga iniwan na lang sa nursing home at hindi na pinakialaman. Maraming mga ganon. Ito lang po ang masasabi ko na pahalagahan natin ang ating mga magulang habang buhay pa sila. So, yun ang kita nyo naman dito sa video na to. Itong magkakapatid na to is napakaaga nilang naulila. So, nakita nyo yung importansya, gaano kahalaga ang mga magulang. Kahit ang mga magulang po, kagaya din natin tayong mga magulang na hindi tayo perfecto. Ang mga magulang natin hindi perfecto, pero magulang pa rin natin sila. Wala lang. Lalo pa kayo, dalawa pa silang nawala. Nagki-Christmas ba kayo? May Pasko ba kayo? Ano, dito lang may nagpasko sa mong auntie. Tapos katong nagkuha namin na malit lang may dirag loaf bread mo ora. Pagpasko na mo itong last year. Bibili lang kayo ng loaf bread. Nung nabubuhay sila papa, pag Pasko, paano nyo sineselebrate? Kuha lang mag-change cake mi diri tapos magpalit lang po sila mga may hikayo na lang. Okay. So ngayon malapit na ulit yung Pasko. Paano nyo isi-celebrate yung Pasko ngayon? Okay lang, basta tayo magkakasama. Okay. Naman po na mong auntie, okay. Okay, ano yung pangarap ng bawat isa sa inyo? They're all pretty. Mo ko'y makauman kong eskwela tapos matabang sa pamilya. Okay. Ikaw, anong gusto mo kasi siya yung mauna na mag-aral, magka-college po. Ano yung gusto mo paglaki mo? Yung kukuhanin mong kurso? Gusto ko police. Police? Pulis na naman. Pangatlong pulis na to ha. Engineer. Engineer ikaw. Oh, engineer din. Ano po, kabalong mag-kuan ako mag-shift or mag-teacher na lang. Ikaw, ano siya? Model po. Aww, she Ano wants hindi to ko be pa a model. naitatanong kanina. Sabi ko sa kanya para siyang She's beautiful. artista yung look niya eh. Kasi iba yung ano niya eh. Tumingin Yeah. ka dito, tindog mo. Kasi gusto niya pong mag-model. Kasi sa aura niya, iba yung mukha niya eh. Ay, yung pagkamorena Pero, niya. Lahat Lahat ba sila kayo maputi. Isa lang ang parents ninyo? Okay. Sige, may upo ka. Okay, halika nga dito. Ito yung pinaka... Sino ba bunso sa babae? Paso-paso. Anong pas-paso? Sa akong auntie kong unsa akong kanang gustong Oo, Fashion kanang show. model jud. Sa mga Kaya rampa-rampa. Kanang miss you. Ako kanang miss you kay mo. Yeah, you can be. You look Model, beautiful. model. Okay, Still, paano sila nakita ni Pugong Biyahero? So, there must, baaring meron first part ang video na to. So, I will just search for it. Kaya naintindihan ko na po ang kwento ng K-Sisters na to. So, maaga silang naulila, namatay ang kanilang parents, and this is how, kung paano umpisa ang pagtulong sa kanila ni Sir Paul ng Pugong Biyahero. Okay, tutuloy ko po to. Thank you for watching. Ang aral na naidulot sa atin ng video na to is mahalin natin ang ating mga magulang habang buhay pa sila. Pagsilbihan natin sila. Alright, go girls, go girls! Okay, paano yung pagkain nyo dito sa bahay? Sila mo kayo. Sa katong SS ni Papa, dili mi magkabalon kada kuting eskwela kay budget na mo sa mong pagkaon diri sa balay. Kano lang yun? 3,500.
Paano pag halimbawa may gusto kayong bilhin sa katawan? Yung mga sapon, siyempre yung mga pabango. Paano na palit? Damit. Usahay ra, usay kay tagaan mami ka ng mga sino usay sa mong kuan, ante ka din ng kuan. Yung mga suot. Naman po itong mga amiga po ni mama. Okay. Siyempre kahit pulbos man lang, mayroon kayo para mayroon kayo notebook. Yeah. Pwede ko bang makita yung mga notebook nyo? Ano rin tayo ha, anuman ang kwento sa likod ng kwentong ito, kudos pa rin or ano pa rin ha, job well done pa rin sa tita nila kasi tignan nyo naman sila, they look nice, they look clean, mukha silang malinis, maalaga sila sa kanilang katawan, they look healthy, hindi sila mukhang malnourished. So, kudos pa rin sa kanilang tita na of course, at nagbibigay ng kalinga sa kanila. So, I still don't know the real story behind. Itutuloy ko. May honor. Ikaw? Anong honor mo? Pana sa room kay second top Okay. then sa kuan kit layo makay ko sa mga honorless Anong favorite subject mo? science tsaka English. Oh, wow. Mm. Okay. Patingin nga. Ayo, man. Mga pinaglumaan na yung mga... Ayo, no? Ayan. Ganito. Sa damit nyo, kamusta ang mga damit nyo? Meron naman? Meron naman. Okay. Naisip ko kasi siguro maintindihan naman ng sponsor natin, Paul, kunin mo na lang yun. May ballpen dun eh. Kunin mo yung mga ballpen lang. Madaming ballpen. Kasi baka wala kayong ballpen minsan. No? Ang kuan mami ka lang. Say may ramon ni sa mong classmates sa eskwelahan. Nya, say kay mga ini sa mong ante pag wala niya. Say siya nga. Pahiram mo sa amo. Yung kapatid na lalaki, hindi namin alam. Yan ba yung mama nyo? Oo. Pwede yung mama natin. Batang to Ito daw po yung kanilang mama. Oo, maganda si mama nyo. Bone cancer. Saan niya naman na yun? Pag wala mo daw to siya calcium. Pagkamatay ni Papa kay ay daan pa to siya ng disgrasya na pagkamatay ni Papa kay tungod siya pagkamatay ni Papa. Na-trigger po to ha. Yes. Yun po kasi ang ano sa cancer na pwede siyang maging genetics or yung namamana po ang cancer at pwede ring environmental causes. Kagaya for example, yung mga naninigarilyo nagkakaroon ng cancer sa baga o yung mga sobrang manginginom nagkakaroon ng cancer sa liver. Yun, mga environmental cause yun. So, meron tayong genetics, yung namamana. Pangalawa ay environmental cause. Gaya ng sabi ko, sigarilyo, alak, asbestos, mga ganun po na cancerous materials. Ang isa po na pangatlo na isa sa mga cause ng cancer is yung stress. So, for example, yung mama nila, meron siya, let's say for example, meron siya sa genes o meron sa dugo, sa genetic niya na may cancer before. So, meron na siya yung tinatawag nila na predisposing factor. Tapos, ang nangyari, namatay yung asawa niya, yung tatay ng mga bata, at naging stress. So, ang stress po talaga is one of the topmost cause of ng maagang pagkamatay dahil it can cause kagaya po ng cancer, kagaya po ng hyperthyroidism, meron ding stress related din na bigla ang hyperthyroidism, for example ang psoriasis, yung skin issue, no, for example
meron sa dugo o meron sa genes mo na merong psoriasis at hindi yan lumalabas, ano, tapos bigla kang na-stress o biglang nagkaroon ng stress sa buhay mo, lalabas yon yung psoriasis na yon. So most likely yung nangyari sa mama nila na nagkaroon ng bone cancer. Ang bone cancer kasi hindi po yan basta-basta. So it means to say meron na siya genetically, and then yung pagka-stress niya sa pagkawala ng asawa niya, at yung naging full-blown or lumabas or nag-manifest yung kanyang cancer. Kaya isa yun ang nangyari sa akin na what you call this, kasi po dito sa Amerika, you have meron kang cancer, ano, meron kang option, medyo mahal nga lang, kahit may health insurance ka, babayaran mo pa rin, na, tawag ito, so genetic. So, titignan nila yung genes mo, kung meron kang, part ng yung gene, na merong cancer. So, ibig sabihin na pwede mong manahin. At sa akin po, ginawa po yun, at by the grace of our God, by the grace of our Lord, wala po. So, ibig sabihin, kung nung nagkaroon ako ng cancer, hindi po yun ibig sabihin na dahil naman ako. Hindi po, kasi zero po sa genes ko. Ngayon, I recall back, kasi yung masyadong stress sa work, remember na nagwo-work ako, nag-i-school ako, nagwo-work ako at the same time, at marami pang mga personal issues na nangyayari, ano, na naipon yun, and then so I had a cancer. Kaya stress is really one of the high up there na cause of death. Kaya maghanap ng mga bagay na stress reliever ninyo. Okay? So